ang kwento sa lugar ng CIA headquarters. May pakiramdam ng pagmamadali sa hangin habang pumasok si Agent Vivi DeLay sa madilim na silid ng briefing. Sa harap niya, nakaupo ang CIA director at isa pang mataas na opisyal. Nagkatinginan ng seryoso bago iniabot ang isang file sa kanya. Ang nakasulat sa file ay isang pangalan na kinatatakutan ng marami. Wolfgang Braun, mas kilala bilang The Wolf. Si The Wolf ay isang malupit na tagabenta ng armas at napag-alaman na malapit na siyang magbenta sa mga terorista. Kasama niya ang kanyang malupit na kanang kamay na kilala lamang bilang The Albino. Ang kanilang plano ay hindi lang ordinaryong pagbabanta. Ito ay bomba na malapit nang sumabog at magdulot ng malaking sakuna sa buong mundo. Si Vivi, matapang at may matalas na mga mata, ang inatasang pigilan sila. Lumapit siya sa mesa at sa kalmadong ngunit seryosong boses, tinanong niya, "Sino ang agent na nakadeploy?" "Ethan Renner," sagot ng direktor. Sa sumunod na eksena, makikita ang isang abalang hotel sa gitna ng Paris. Si Ethan Renner, isang veteranong CIA operative, ay tahimik na naglalakad sa mga pasilyo ng hotel. Parang isang mabanggis na hayop na sanay na sa lugar. Kasama niya si Agent Yasmin. Ang kanilang misyon, hulihin si Albino na malapit nang makipagkita sa mga Serbian buyers. Ramdam ang tension sa hangin, bawat segundo ay parang napakabagal habang papalapit sila sa kanilang target. Sa isang mabilis at tiyak na galaw, napatumba na ni Ethan ang mga buyers. Dumating si Albino kasama ang kanyang mga alalay sa lugar. Nakaabang na ang mga tauhan ni Ethan. Nang makita niya ito, sinadya niyang banggain si Albino para makuha ang impormasyon tungkol sa kanyang maleta. Ngunit habang iniaabot ni Ethan ang mga code sa kanyang naghihintay na koponan, isang simpleng tunog ang nakaagaw ng kanyang pansin. Nag-vibrate ang kanyang telepono. May paalala, kaarawan ni Zoe, ang anak niyang matagal nang hindi niya nakakasama, at ang relasyon na pinakamahirap para sa kanya. Sa gitna ng napakahalagang misyon at pagiging ama, mabilis na tumakbo si Ethan papunta sa isang payphone. Denial niya ang numero ni Zoe, pero nauwi lang ito sa voicemail. Ang kanyang paghingi ng tawad at pagbati ay naiwan na lamang sa ere, hindi maririnig ng kanyang anak. Samantala, sa hotel, bumagsak ang balanse patungo sa kapahamakan. Napansin ni Albino ang mukha ni Yasmin, at bigla niyang naintindihan na isa itong patibong. Mabilis niyang hinablot si Yasmin at hinila papunta sa elevator shaft. Sa malamig niyang paraan, hinintay niya ang pagbaba ng elevator, ang mekanismong magwawakas sa buhay ni Yasmin sa isang nakakatakot na paraan. Pumutok ang mga baril, nagkagulo at kumalat ang labanan mula sa lobby hanggang sa kalye. Nabigla si Ethan at sumugod sa kaguluhan, tinatapos ang mga tauhan ni Albino isa-isa. Hinabol niya ang kalbo, malinaw ang kanyang isip, pero biglang bumigay ang kanyang katawan. Isang alon ng panghihina at pagod ang bumalot sa kanya habang papalapit siya kay Albino. Bawat paghingay parang apoy, bawat hakbang ay isang laban. Nadapa siya, lumabo ang paningin, pero pinilit niyang hilahin ang gatilyo ng baril, nasugatan si Albino bago siya bumagsak sa sahig. Unti-unting nawawalan ng malay. Nagising si Ethan sa ospital. Nakatayo ang doktor sa tabi niya at seryoso ang ekspresyon nito. Ang balitang narinig niya ay mas masakit pa kaysa anumang tama ng bala. May cancer siya. Kumalat na ito sa kanyang mga baga. 3 hanggang 5 buwan na lang daw ang natitira sa kanya. Baka mas maikli pa. Binisita siya ng kasamahan niya at sinabihan siyang tapos na ang kanyang serbisyo dahil sa kanyang sakit. Si Ethan, na dati tila walang kinatatakutan, ay ngayon nahaharap sa pinakamahalagang misyon ng kanyang buhay. Hindi sa mundo ng espiya, kundi sa maselan na mundo ng pamilya. Sa isip niya, hindi na ang The Wolf o si Albino ang bumabagabag, kundi si Zoe, ang anak niyang matagal nang nasa malayo sa kanyang buhay. Sa loob ng malamig na silid na iyon, habang nakaamba ang kamatayan, nagdesisyon si Ethan. Hindi niya hahayaan na ang mga huling araw niya ay maging anino na lang siya sa gilid ng buhay ng kanyang anak. Lalaban siya para sa pinaka-importante sa kanya, hindi gamit ang mga baril, kundi gamit ang pagmamahal at oras, 2 bagay na hindi niya natutunang gamitin noon. Pagbalik ni Ethan sa kanyang apartment, laking gulat niya nang makita ang ibang pamilya na nakatira doon. Ang ama ng pamilya, si Jules, ay mainit siyang tinanggap at ipinaliwanag na sila'y mga refugee na nangangailangan ng matitirhan. Naiinis siya at sinubukan ni Ethan na magreklamo, pero sinabi sa kanya na kung palalayasin niya ang pamilya, maaari siyang maaresto. Sa katunayan, may batas sa France na nagpoprotekta sa mga squatter na naninirahan sa isang tirahan ng higit sa 2 araw sa panahon ng taglamig. Hindi sila maaaring paalisin ng may-ari maliban kung magsasampa ito ng kaso sa korte. Ayaw man ni Ethan, bumalik siya sa apartment at sa isang sandali ng desperasyon, inilabas ang kanyang baril sa harap ni Jules. Pero lumambot ang kanyang puso nang makita niya ang buntis na babae at pumayag na manatili sila hanggang sa manganak ang panganay na anak ni Jules. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si Ethan sa dati niyang asawa na si Tina. Nakita niya itong kasama ang mga kaibigan. Sa una, nag-aalangan si Tina na makipagkita, pero pumayag din matapos igiit ni Ethan na mahalaga ito. Nang magkita sila, ibinahagi ni Ethan ang malungkot na balita tungkol sa kanyang sakit at sinabi niyang ayaw niyang malaman ni Zoe, ang kanilang anak, ang tungkol dito. Gusto niyang muling makipaglapit kay Zoe,
Ngunit pumayag lamang si Tina sa kondisyon na talagang titigil na siya sa pagtatrabaho para sa CIA. Diretsong sinabi ni Ethan na tapos na siya sa pagiging CIA. Pumunta silang dalawa sa eskwelahan para makita si Zoe. Naging awkward ang muling pagkikita nila at mukhang hindi interesado si Zoe na makipag-usap sa kanyang ama. Lumapit ang isang mas nakakatandang binata na si Hugh at ipinakilala siya ni Zoe bilang boyfriend niya. Mabait si Hugh pero medyo nag-alangan nang makilala si Ethan. Hindi tiyak kung ano ang iisipin sa kanya. Nang umalis si Hugh, ibinigay ni Ethan kay Zoe ang isang purple na bisikleta. Iniisip na ito pa rin ang paborito niyang kulay. Pero mas pinili ni Zoe na sumakay ng metro kasama ang kanyang mga kaibigan. Iniwan si Ethan na mag-isa sa bisikleta. Huminto si Ethan sa isang tindahan nang lapitan siya ni Vivi, na binanggit ang pangalan ni Zoe at ipinakita ang relo na naiwan niya sa hotel. Hinikayat siya ni Vivi na sumama sa kanya at inalok siyang magtrabaho muli para sa kanya. Tumanggi si Ethan hanggang sa nabanggit ni Vivi na mayroon siyang access sa isang experimental na gamot na posibleng makapagligtas ng buhay niya. Muling nag-isip si Ethan at ipinaliwanag ni Vivi na ang kanyang misyon ay hanapin at tapusin si The Wolf. Dinala siya ni Vivi sa isang hotel kung saan kailangan nilang hanapin ang isang taong maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa accountant ni Albino. Sinabi ni Vivi kay Ethan na iisang tao lang ang nasa loob. Ngunit pagpasok niya, 5 tao ang nandoon. Napilitan sina Ethan at Vivi na labanan ang lahat ng ito dahil walang gustong magbigay ng tamang impormasyon. Pagkatapos sa elevator, sinabi ni Ethan kay Vivi na ipagpapatuloy lamang niya ang misyon kung bibigyan siya ng $50,000 at $1 million na life insurance policy. Pumayag si Vivi at binigyan siya ng doses ng experimental na gamot. Bumalik si Ethan sa apartment ni Zoe at Tina. Nang marinig niyang sumigaw si Zoe mula sa loob, iniisip niyang nasa panganib ito, kaya binasag niya ang pinto. Ngunit natagpuan niyang galit lang si Zoe dahil sa hindi magandang pagkakagupit ng kanyang buhok. Nagalit si Tina dahil nangako si Ethan na magluluto ng hapunan, pero 3 oras siyang late dumating. Balak ni Tina na pumunta sa London kinabukasan para sa trabaho at iniisip na kumuha ng tagapag-alaga para kay Zoe. Ngunit iginiit ni Ethan na kaya niyang alagaan ang anak nila. Maya-maya, habang nagpapahinga, nakaramdam uli si Ethan ng pagkahilo at parang mahimatay. Tumawag siya kay Vivi at sinabi niyang nakakaranas siya ng halusinasyon. Pinayuhan siya ni Vivi na uminom ng vodka para mabawasan ang mga sintomas at kahit labag sa loob niya, sumunod si Ethan. Kinabukasan, umalis na si Tina para sa kanyang biyahe at si Zoe ay lumabas ng kwarto na naka-bright red na peluka. Nang mapansin niyang tumatawag si Vivi sa telepono ni Ethan, ipinaliwanag ni Ethan na ito ang kanyang boss. Natuwa si Zoe at nilagyan ng kantang I Don't Care ng Iconopop bilang ringtone niya sa tuwing tatawag ito kay Ethan. Muling sinubukan ni Ethan na hikayatin si Zoe na sumakay sa bisikleta papuntang eskwela, ngunit matigas ang ulo ng bata at naglakad na lang. Hinubad pa ang peluka habang naglalakad. Nagkita muli sina Ethan at Vivi at ibinigay ni Vivi ang checking ipinangako niya. Pinaalalahanan din niya si Ethan na panatilihing mababa ang tibok ng puso para kontrolin ang kanyang kondisyon. Inutusan ni Vivi si Ethan na hanapin ang isang tindero ng kotse na nagngangalang Mitat Yilmaz. Pumunta si Ethan sa dealership at hinarap ang mga tauhan ni Mitat, pinatulog ang mga ito at naghintay sa opisina ni Mitat. Nang dumating si Mitat, pinagbantaan ni Ethan ang pamilya nito, kaya napilitang sumunod si Mitat. Habang naghahanda si Ethan na umalis kasama si Mitat, nakatanggap siya ng tawag mula sa paaralan ni Zoe, humihiling ng agarang pagpupulong sa principal. Isinama ni Ethan si Mitat at isiniksik ito sa likod ng kanyang sasakyan. Sa paaralan, nakipagkita sina Ethan at Zoe sa principal na nagsabi sa kanya na sinuntok ni Zoe ang isa niyang kaklase. Kalmado lang na nagtanong si Ethan kung paano niya sinuntok ang kanyang kaklase, bukang palad o nakasara ang kamao. Habang papalabas sila, ipinaliwanag ni Zoe na sinuntok niya ang kaklase dahil inaaway nito ang isang estudyanteng mula sa Pakistan. Sinabi ni Ethan kay Zoe na hindi siya galit at minsan, kailangan talagang ipagtanggol ang inaapi. Sa sasakyan, nagsimulang mag-ingay si Mitat sa loob ng trunk, kaya binuksan ni Ethan at sinuntok ito para manahimik. Sabay sabing tumigil ito sa pagsigaw. Galit at nababahala na si Zoe dahil sa kakaibang kilos ni Ethan at sa walang tigil nitong ubo, kaya nag-walkout siya. Maya-maya, tumawag si Zoe kay Ethan para humingi ng paumanhin at sinabing magkita sila sa paborito niyang lugar, isang maliit na amusement park kung saan gustong-gusto niya ang flying chairs ride. Kahit nasa gitna si Ethan ng paghahanap sa accountant, iniwan niya ito para makasama si Zoe. Sumakay sila sa ride ng magkasama at nag-share ng isang tasa ng mainit na tsokolate pagkatapos. Binanggit ni Zoe na kailangan niyang makipagkita sa kanyang lab partner para mag-aral, kaya naghiwalay sila ng landas. Pagkatapos, pumunta si Ethan sa isang tindahan pero bigla siyang inatake ng isang lalaki na may shotgun. Pero mukhang nakasuot si Ethan ng bulletproof vest kaya nakatayo siyang hindi nasaktan. Naglaban sila ng matindi at muntik nang mamatay si Ethan nang saksakin siya ng lalaki sa leeg. Pero bago matapos ang atake, nabaril at napatay ang lalaki. Nang tingnan ni Ethan, nalaman niyang may dalang litrato ang lalaki. Litrato niya.
Pagdating sa bahay, nakita ni Ethan ang mensahe sa computer ni Zoe mula sa isang kaibigan. Sinasabing magkikita sila sa isang lugar na tinatawag na Tattoo Gallery. Nag-aalala si Ethan kaya dali-dali siyang pumunta roon. Pagdating niya, nakita niya ang kotse na may bag ni Zoe sa loob. Binuksan niya ang kotse at nakakita ng flyer para sa isang lugar na tinatawag na Spider. Pumunta si Ethan sa bahay ni Mitat at tinanong ang kambal na anak ni Mitat tungkol sa Spider. Sinabi nila na isa itong nightclub. Pumunta si Ethan sa Spider at nakita si Zoe na umiinom kasama ang kanyang mga kaibigan. Dahil nahihilo na naman, uminom si Ethan ng vodka para makabawi ng lakas. Sinundan niya si Zoe malapit sa banyo at nakita ang tatlong lalaki na nambabastos sa kanya. Kahit pinigilan siya ng kaibigan ng mga ito, mabilis na tumugon si Ethan. Pinabagsak ang mga lalaki at ligtas na nailabas si Zoe mula roon. Kinabukasan, nagising si Zoe na walang maalala mula sa nangyari noong gabing iyon. Suot pa rin ang kanyang damit, naghanda siyang pumasok sa paaralan, pero pinigilan siya ni Ethan at sinabing hindi siya dapat pumasok ng ganon ang suot. Sinubukan din niyang kumbinsihin si Zoe na sumakay ng bisikleta papunta sa paaralan. Pero galit na sinagot siya ni Zoe at sinabing hindi niya siya kailanman tinuruan magbisikleta. Determinado si Ethan kaya ginugol niya ang umaga sa pagtuturo kay Zoe. Tumanggap pa sila ng palakpakan mula sa mga tao nang matutunan ni Zoe ang pagbibisikleta. Pagkatapos, tinanong ni Zoe ng may luha kung bakit siya matagal nang nawawala. Inisip niyang baka may iba pang pamilya si Ethan, pero tiniyak ni Ethan na hindi iyon totoo. Habang mas nagiging malapit sina Ethan at Zoe, inamin ni Zoe na sinuntok niya ang kaklase dahil ito'y nagpapakita ng interest kay Hugh. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Hugh para sunduin si Zoe papunta sa paaralan. Samantala, natunton ni Ethan ang Italian accountant na si Guido habang ito'y binabantayan sa kalsada. Nagpakawala si Ethan ng tear gas grenade sa kotse, dinukot si Guido, at pinasabog ang van upang maitago ang kanyang mga bakas. Dinala ni Ethan si Guido sa kanyang apartment upang palitan ang mga code sa maleta na nakuha niya dati ng bagong set ng mga code na magpapasabog sa mga armas ni The Wolf at Albino. Maya-maya, tumawag si Zoe kay Ethan at sinabing okay lang na huli siyang makauwi dahil plano niyang maghanda ng isang romantic dinner kasama si Hugh. Balak niyang magluto ng pagkaing walang karne, pero wala siyang maisip na magandang recipe kaya humingi siya ng tulong sa kanyang ama. Napatingin si Ethan sa Italian na bihag niya at bigla siyang nakaisip ng ideya. Takot na takot ang Italian habang papalapit si Ethan. Tinutok ni Ethan ang baril sa kanya, inilapit ang telepono at hiniling na ibahagi nito kay Zoe ang espesyal na recipe ng spaghetti sauce na gawa ng kanyang ina. Pagkatapos, naisip ni Ethan na bumalik sa apartment niya para hindi maistorbo ang dinner ni Zoe. Pagdating niya, nalaman niyang manganganak na ang anak ni Jules. Isinilang ang isang malusog na batang babae at bilang pasasalamat sa kabutihan ni Ethan sa pagpapahintulot sa kanila na manatili, pinangalanan ng pamilya ang sanggol mula sa pangalan ni Ethan. Sinabi ni Jules kay Ethan na tulad ng napagkasunduan, aalis na sila ngayon na ipinanganak na ang sanggol. Pero iginiit ni Ethan na maaari silang manatili hanggat kailangan nila. Magalang na tumanggi si Jules at ipinaliwanag na mas gusto ng kanilang pamilya ang isang mas maliit na tahanan para manatili silang malapit sa isa't isa. Bumalik si Ethan sa bahay ni Zoe at nalaman niyang inimbitahan siya ni Hugh sa prom. Pero hindi siya sigurado sa sarili dahil hindi siya marunong sumayaw. Nag-alok si Ethan na turuan siya at habang sila ay nag-e-ensayo, dumating si Tina. Napanood niya ang mag-ama at napaluha siya dahil sa nakita nito. Nag-dinner ang pamilya ng sama-sama at kalaunan, malumanay na iminungkahi ni Tina na mas mabuting sabihin na ni Ethan kay Zoe ang tungkol sa kanyang sakit. Nagkaroon sila ng tahimik at mas personal na sandali at natulog silang magkasama sa gabing iyon. Kinabukasan, tinawagan si Ethan ni Vivi upang sabihin na nasa Grand Hotel si Albino. Agad na pumunta si Ethan sa hotel at nakita si The Wolf. Tumakas ang mga kontrabida sakay ng isang kotse na minamaneho ni Mitat at hinabol sila ni Ethan. Binangga niya ang kanilang sasakyan hanggang maitulak niya ito sa gilid ng tulay. Nakatakas sina The Wolf at Albino nang naglakad, pero pinalaya ni Ethan si Mitat upang makabalik ito sa kanyang pamilya. Hinabol ni Ethan ang dalawang kontrabida papunta sa subway. Nang malapit na niya silang maabutan, bigla siyang nakaranas ng matinding pagdurugo ng ilong at pagkahilo. Bago pa niya matutukan ng baril si The Wolf, sinamantala ni Albino ang pagkakataon at hinatak si Ethan na halos nawalan ng malay papunta sa mga riles ng tren. Habang paparating ang tren at sumisigaw si The Wolf na tapusin na si Ethan, nagawa ni Ethan na itulak si Albino sa riles. Eksaktong nang dumaan ang tren at natapos ang buhay nito. Nawalan ng malay si Ethan at bumagsak habang nakatakas si The Wolf. Nagising siya sa bahay ni Vivi kung saan siya nagpapagaling mula sa nangyari. Ipinaalala ni Vivi kay Ethan na nakatakas si The Wolf pero sinabi rin niya na positibo ang resulta ng kanyang paggamot sa experimental na gamot. Dahil dito mataas ang tsansa na tuluyan na siyang gumaling. Kalaunan, pumunta sina Ethan, Zoe at Tina upang makilala sina Hugh at ang kanyang pamilya. Pagdating nila, ipinakilala ng ama ni Hugh si Ethan sa kanyang business partner.
Walang iba kundi si The Wolf. Nang magkita sila, agad silang nagkakilala at nagpalitan ng isang tensyonadong handshake. Dinala ng mga magulang ni Hugh ang grupo sa isang club. Habang tumatagal ang gabi, napansin ni Tina ang pag-aalala ni Ethan at napagtanto niyang nasa isang misyon ito. Akala ni Tina nagsisinungaling na naman si Ethan, kaya hinarap niya ito. Ngunit pinakalma siya ni Ethan at siniguradong hindi siya nagsisinungaling. Dahil sa hindi inaasahang pagkakabisto ni The Wolf, nagdesisyon itong tapusin na ang party at umatake kay Ethan upang makatakas. Nang pumasok sina Zoe at Hugh sa isang silid, biglang nagsimulang magpaputok ang mga tauhan ni The Wolf kay Ethan. Maliksi itong nilabanan ni Ethan at mabilis na napatumba ang mga goons. Kalaunan, na-corner niya si The Wolf sa loob ng elevator. Sa isang desperadong hakbang, binaril ni Ethan ang mga kable ng elevator, dahilan para bumagsak ito sa ilalim ng elevator shaft at mag-crash. Samantala, sa isang pribadong silid, magkasamang sumasayaw sina Hugh at Zoe, nagkakatinginan ng may lambing at nagbahagi ng kanilang unang halik, walang kamalay-malay sa kaguluhang nagaganap sa labas. Si The Wolf, bagaman sugatan, ay nakaligtas at gumapang palabas sa wasak na elevator. Natagpuan siya ni Ethan at nang itinaas na niya ang kanyang baril para tapusin ang laban, biglang bumigay na naman ang kanyang lakas. Nahulog ang baril mula sa kanyang kamay dahil sa sobrang panghihina. Sinubukan ni The Wolf kunin ang baril, pero biglang dumating si Vivi. Sinipa ang baril pabalik kay Ethan at sinabing tapusin na niya ang kanyang sinimulan. Ang dating Ethan ay hindi magdadalawang isip na kalabitin ang gatilyo. Pero ngayon, dala ang bigat ng tiwala ni Zoe at Tina, ibinaba niya ang baril. Ang pagpatay kay The Wolf ay hindi magdadala ng kapayapaan sa kanya. Sa isang tingin, napagtanto ni Vivi na nagbago na si Ethan. Tinutok niya ang baril sa kalaban at siya na mismo ang tumapos sa laban. Napagtanto ni Ethan na nagbago na siya. Hindi na siya ang taong nalulutas ng mga problema gamit ang bala. Siya na ngayon ay isang ama na handang lumaban para sa kinabukasan kahit na kailangan niyang talikuran ang kanyang marahas na